Okay, okay na ba yung screen niyo guys? Nag-exit din ako, sinubukan ko rin sa side ko na mag-exit ng call. Are we good? Hmm, I don't know what's going on with Skype pero sige. Alright, balikan natin si Miss Marlin. Okay, na-off daw yata yung sound. So, here we go. Again, Miss Marlin, one more time lang po, basahin natin ulit and then yung translation natin kanina, good na po yun. Okay, one more time. Ano mo daw ako makaani? Sige po, narinig na po kayo? Ma'am, naririnig niyo po ako, ma'am? Yes po, good na po yung audio natin. Philippine de, Sankagetsu Nihongo o, Benkyo shimasta. I-translate ko po, ma'am, sa Yes po, ano. yes po. Nag-aral ako ng 3 buwan ng Nihongo sa Pilipinas. Okay, pwede po tayo with that one. Okay, so balikan natin Miss Marlin. Ano yung quantifier natin dito po? 3. Quantifier, 'pag sinabing quantifier guys, buong grupo na ito. Okay, kung 3. tingnan natin, number plus counter, that's your quantifier. 3 buwan po, ma'am. Okay, ano yung number po natin? San. Ibig sabihin, 3. okay, yung counter na katabi niya ay, Kagetsu po. okay, ito ay para sa, Buwan. okay, that's correct, para sa buwan na counter. So kung magbibilang tayo ng buwan, kagetsu ang gamit natin. Okay, so that's good po. Okay, coming from Miss Marlene. Okay, we got a lot of points, no? May reading, translation tayo, and yung ating Q&A po para sa pattern. Okay, so madami-dami yung accumulate natin na points. Right, so that's how we actually do it, guys. Yung may merit system tayo, of course, para pambawi doon sa mga previous days siguro na absent or hindi tayo sagot or naka-participate. Para fair lang din po sa lahat. Okay, thank you so much po, Miss Marlene. Isa pang example natin po. Okay, sige. Of course, let's go with another person para lahat may chance na maka-try. So far, 4 na yung natawag natin, no? Okay, and Miss Marlene was able to get her points. Okay, sige. Isa pa ang example natin dito. Okay, let's try. Mhm. Again, you may use your dictionary po, minasan. Okay, let's see. Okay, let's try here. Okay. All right. So going next, okay, subukan natin ito with Sir JC. Okay, Sir JC, go ahead. Hello po. Sige po. Jimusho Mm-hmm. shine ga futari imasu. That's correct. Okay, one more time, sir. Medyo shaky yung reading natin, no? Subukan natin na fluent tayo. Go. 事務所に shine, tama po ba? Shine? Opo, Shine. opo, opo. Okay, one more time. 事務所に shine ga futari imasu. Okay, sige po. Translation? Wait lang po.
Okay, let's start collecting vocabularies natin minasan, no? Using your own dictionaries. Um, Imas. Sige po. Wait lang po. Yeah. Okay, this is a pattern from your lesson 10. Okay, with your imas na na-discuss natin, lesson 10 nga po. Okay, so gumamit tayo ng pattern na katulad po ng inyong lesson 10. Pero this time, in-include natin po yung ating quantifier na katabi ng inyong verb para sa sentence na ito. So, it's both for review ng lesson 10 and at the same time, practice ng ating lesson 11 na quantifiers. Sige, Sir JC, continue po. Dalawa ang empleyado sa opisina. Okay, ano nga po ulit ibig sabihin po nito? Ay po ba? Mm-mm. Sir, continue. eh, Matras lang kayo sa translation, nakukuha po ito siya. Dalawa ang Sir, Ay. include yung sinirkilan natin ba? ay po ay Again, ano po ito in translation? Lesson 10. If you have your notes, you can look at your notes, lesson 10. Nag-review tayo, guys. Sir JC, ano ito nung lesson 10? Lesson 10, last week lang ito po, minasan. okay po. Hmm. Okay po na Ah. nakita ko na po. Kasi nag-send po yung ating kasama din po, si Mr. Rena, ng translation. Yes po. Okay, please review your notes on your own, guys. Yan yung purpose kung bakit may notes tayo tsaka ng recording. Sayang naman yung notes nyo, di ba? Kung di natin gagamitin. Kung di natin sisilip-silipin every now and then. Okay? Let's make your notes productive. In a sense na, gamitin natin during klase, gamitin natin po pag nag-review tayo on our own, and of course, okay, you could use it as reference kung gagawa kayo ng sarili ninyong sentence in the future. Kasi sayang din yung effort natin kumbaga. Nag-take note tayo of course para meron tayong magamit. Sige, go sir. May dalawang empleyado sa opisina. Mm. Okay, review din tayo guys. Dumaan pa naman yung mahaba-haba nating weekend, right? So, let's make your length of time natin productive. Okay, so again, one more time. Practice reading, sir, and then sabay mo na yung translation. The others could take note as well. Sige po. Ah, Sir? hello po. Jo, Sir, anytime, go. Jimushoni. Wait lang po. Jimushoni. Shane ga Futari imas. So, sir, this is a name. Pronounce it properly. Shane? Shane, di ba? Paano magiging Shane ito, sir? Shain. Proper pronunciation lang. Go. Okay po. Jimushoni. Shain ga Futari imas. May dalawang empleyado sa opisina. Okay, that's right. Okay, very good po. Of course,
you guys, yung mga ating participants natin po, take note din po ninyo yung mga sarili ninyong translation, yung okay na, yung na-check na translation para pag ulitin nila ng basa, syempre babasahin na lang din natin po. Okay? The others, yung naging audience natin, kung ano yung na-okay na po, sulat din po natin para meron tayong copy. Alright, so that was Sir JC. Bago natin bitawan si Sir JC po, again sir, ano yung quantifier mo dito? Ano po, dalawang empleyado po. Ano, in Japanese po, ano yung quantifier natin? Shine ga futari mas. Quantifier lang po, sir. Quantifier lang. Futari po. Tinanong natin kanina with Miss Marlene po, same thing. Futari po. Oh, yung futari na yan, anong noun yung tinutukoy? Yung sinasabing futari, ano yung tinutukoy niya na futari? Futari ang alin? Shine po, yung empleyado po. Oo, yan naman po talaga yung ine-express ng ating number. Okay, your quantifiers, sinasabi nila kung ilang noun yung meron. Or in this case, literal na ilang siyain o ilang empleyado yung meron doon sa opisina, in other words, sa buong sentence natin. So way back lesson 10, we have your location. So that's your jimusho. You got your particle ni, yung noun natin na this time, okay, ito yung ating shine nga. Okay, shine or shine. Okay, hindi shane. Okay, minasan. Okay, shine. Shine. Okay, kung gusto natin ng proper pronunciation talaga, shine yung madidinig natin. Pero sa Nihongo or dito sa casual, not casual, conversational Japanese, nagiging shine yung pagkaka-pronounce nila. Okay, so that's your noun. Letter N lang yung lagay natin, be. Okay, then you got your particle ga. Then, nandito yung imas natin. Yung ga-imas ito na pattern. So, this is version 1 nung nasa lesson 10. Location ni noun ga-imas. This time, in combination doon sa location ni noun ga-imas natin na pattern, okay, naglagay tayo ng quantifier before the verb. So, ito yung spiral na style ng ating book. Yung previous na pattern ay in combination na po ngayon ng panibagong pattern o panibagong topic na nasa lesson 11. So, galiin nating i-review yung mga previous lessons po. Ito nga po yung naging estilo ng libro to blend the previous lesson and the current lesson together. So, again, this is from lesson 10 na pattern. Location ni. Your location is jimusho, particle ni. Noun natin na ito shine, na sinundan ng particle ga. This time, meron tayong quantifier before the verb na imas. Okay, that's one po. And I think we have made 3 examples and hopefully it clarifies your pattern. Okay, thank you so much po, Sir JC. Good practice po for tonight. Okay, nice work. Now, going for the next one po. Okay, ngayon, meron naman po tayong paggagamitan po ng mga pantanong. Pantanong naman tayo ngayon, guys. Okay? So, lahat naman po nung inyong counter ay may question mark sa dulo. Lahat nung may nan, in other words, yung nanin, nanji, nangatsu, kasama yun. Okay? So, this time, gawa naman po tayo ng para naman po sa mga pantanong. At tulad ng na-practice natin, I'm not sure kung familiar na ang lahat, no? Sa process na yon, tinatanggal lang sa pwesto yung WH question, pinapalitan ng sagot. Okay? So, subukan natin ito with this one. Okay, let's say. Pwede. I-recycle natin yung mga sentence natin kanina. Okay, let's go recycle your sentences earlier. Okay, yung kay Ben. Okay, unahin natin si Ben dito, no? So, ito yung sentence po na una nating practice. So, Benwa, balik lang natin siya. Nagagawa natin sila ng question this time. Okay, Ichiba.
Dapat talaga una yung questions eh. Okay, ichiba de. Okay, together with your sakurambo nga naman, no? Okay, sakurambo. Baka hindi siya kasya dyan. Okay? Okay, sakurambo. Okay, at nandito yung pwesto natin kanina nung 5 kilos. So, yung 5 kilos natin, syempre, papalitan natin dito po ng mga pantanong na para din sa kanila, kumbaga. Okay? So, dahil gumamit tayo ng kilo doon, syempre, kailangan din nating i-recycle po yung kilo natin this time. Na yung partner ng kilo natin ay yung ating nan. Tapos yung kilo nga. So, nakasulat naman ito siya kanina po, nasa baba, yung inyong kilo na naka-katakana. So, uulitin lang natin. Ng kilo. Ayan. Then, yung ating kaimashita. Dito tayo kanina at dahil nagtatanong tayo ngayon, eh, may question mark na. And then, yung ating pangalawang example, sundan din natin yun siya, no? Okay. So, we got Philippine de. Okay. And then, nagtanong tayo doon, ay nagsabi tayo ng ilang buwan. So, nandiyan din sa pwesto doon sa ilang buwan, yung pantanong na para sa kanila. Then, continue your pattern. Okay, Nihongo. Hmm? Tanong, if you're able to take note or nakapakinig tayo kanina, you will know how to answer this one. Okay, and then we got our last one. Okay, yung kay Sir JC, yung pinaka-latest natin na naging example. Okay, so Jimusho ni, ganito yung ating noun kanina. So, papalitan natin yung noun natin ng para sa tao, kasi tao yung ating shine. Okay, shine. Shine. Yeah. Okay. Wait lang. Shine pala yung dapat na nandiyan. Okay. Okay. So, meron tayong tatlong example. Una si Ben. Okay, siya yung sa pinakataas. Sumunod yung sa ating unit of time na example. And then we got, okay, yung pinaka-last with Sir. Okay, with Sir JC. Alright. Now, again, recycle lang natin ito para familiar tayo sa sagot doon sa mismong tanong. Ngayon na lang, okay, we're going to translate the question po. Okay, let's go with Miss Luella para sa first natin po with Ben. Miss Luella? Hello po. Okay, hello. Good evening po, ma'am. Babasahin po muna, ma'am. Yes po. Ben wa ichiba de sakuran wo nan hiro kaimashita ka? Good yung reading natin. Okay, paano yung translation natin po? Ilang, tama ba ilan? O ano? Pwede. Ilang kilo ang biniling cherry ni Ben sa palengke? Okay, pwede po. Okay, lusot tayo doon. Okay, nice one po, Miss Luella. Okay, one more time. Reading and translation po. So, Ben wa ichiba de sakuran wo nan hiro kaimashita ka? Ilang kilo ang binili ni Ben, ilang
kilo ang binili cherry ni Ben sa palengke? Okay, that's correct po. Base sa example kanina, ilang kilo po yun? 5 kilo mo. Okay, so sasagutin na natin yung question gamit yung sentence kanina. Okay, so kung sasagutin na po, anong gagawin natin, Miss Luella? Go? Tatanggalin ko muna yung WH question. Tama, that's correct. Tapos, anong gagawin? Papalitan ko ng answer ko. Okay, so ano na yung bagong labas nito? May isa pa tayong kailangan tanggalin. Kung sasagot tayo, ibig sabihin, yung ating, ano pa ang kailangan tanggalin? Yun na lang yung natitira. Yung 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 kapo. Okay, tama. Siyempre, sasagot na tayo, hindi na kailangan nung question mark. So, ano na yung itsura ng sentence natin po? Ay, nga pala, ano yung WH natin dito po? Nan po, ma'am. Okay, tama. Yung none. Sabi mo, papalitan mo ng sagot. Ano yung sagot natin? Yung buong sentence po muna basahin ko or yung sagot mo. I-dissect muna natin po. Again, tama Okay. ka. Tanggalin yung WH question na none. Ano yung sagot doon sa none natin po, ma'am? San ano yung kilo? Base sa sentence kanina, ano yung sagot sa tanong na ito? Go kilo. Okay, so yung tatanggalin natin yung none, ang ipapalit natin ay, Go kilo. okay, may kilo na siyang katabi yung ating none. So, yung number na lang yung kulang, no? So, lagay ko ng 5 dito, di na masulat yung kanji. Eh, di na masulat yung kanji natin. Okay, at ano pong matatanggal ulit? Matatanggal ang? Kapo. Ka. Okay, tama. Good job. Okay, so meron ka ng sagot. Okay. Ito yung parehong sentence natin kanina. So, one more time, Miss Luella, reading and translation. This time lang, version ng sagot. Ben wa ichibade sakuran buwo go hiro kaimashita ka? Ay, kaimashita. Translation. Bumili, ano? Tama. Tama, tama. Bumili ng 5 kilong cherry si Ben sa palengke. Okay, nice work. Hey, good job, Miss Luella. Para sa ating question and answer portion. Inuna natin yung sagot kanina, hiniram yung ating positioning o yung pagkakagawa ng sagot at ginawang version ng tanong. So, that's it. Okay, nice work, Miss Luella. Knowing great po. Okay, next one natin. Okay, so that's one. Okay, one question and answer portion down. Okay, next up. Okay, subukan natin ito with Miss Prexy. Hello po. Okay, hello po, Miss Prexy. Okay, hopefully good yung ating audio and projection ng screen sa inyong side. Okay, second example natin po with Philippines. フィリピンで何月日本語を勉強しましたか？ Wait lang, hala, sula. Wait lang, sulay. Okay, sagit lang. Okay, sagit lang. Kulang pala ito. ヶ月。 Oo, kulang siya. Okay, may isa pa kasing ng gatsu din pero tingnan mo 'to. Aha, okay, sige, ng ka-gets. Okay, nagkasya pa siya. Power. Okay, go. Sige po, one more time. フィリピンで何ヶ月日本語を勉強しましたか？ Okay, translation. How many months did you study Japanese in the Philippines? Okay, that's correct. So, base dun sa sagot natin kanina o yung unang version ng sentence na ito, ilang buwan nga daw? 3ヶ月。Bale, magiging ano po? フィリピンで3ヶ月日本語を勉強しました。 Okay, that's right. So, para mabuo yung sentence na yan, how do we usually do it? How do we usually recycle sentence? Tulad So, ng ginawa with Miss Luella kanina? We remove the WH question and replace with the answer. Okay, so ang double question dito ay ang 何ヶ月 yung buong ng kagetsu ba ang tatanggalin? nan.
Gomen. Okay, that's correct ka lang. Okay, that's your none. So, lagyan natin ng sagot. At least yung kanji buhay pa dyan. Okay, at ano pa yung matatanggal na isa? Yun pong ka sa dulo. Okay, Yung tama. That's correct. So, ayun, nakabalik na tayo sa format ng sagot. Ito yung kanina na sentence. So, yung balikan lang natin. Okay, read and translate po. Onegaishimasu, Miss Prexy. yung answer na po, right? Yes po. フィリピンで3ヶ月日本語を勉強しました。Or I studied Japanese for 3 months in the Philippines. Okay, that's right. Ito yung sagot sa tanong po natin na ginamit this time. Okay, so that is done with Miss Prexy. Okay, nice work po. Okay, so ulit-ulit lang ito siya, ulit-ulit lang with the Q&A natin po na pattern. So basically, most WH questions po na format o mga pantanong, interrogative sa Japanese, pwedeng hiramin yung pattern, gawing sagot. Pati yung format ng sagot, pwede din maging format ng tanong. Okay, tulad ng ginawa kanina, ito yung format ng sagot natin, hiniram natin, ginawang sagot, and vice versa. Okay, well done po, Miss Prexy. And Miss Luella para sa first sentence. Okay, going for the third one. Okay, ito ay may pinagbasehan din tayong sentence kanina, courtesy with Sir JC. Now, subukan natin ito with Sir Ronald. Okay, Sir Ronald. Sige po. Yes po. Jimosyo ni shain ga nanen imasu ka? Mhm. Sa translation po is meron bang tao doon sa meron bang empleyado doon sa office? Hmm? Meron bang empleyado sa office? Hmm? Sure tayo, sir? Ano nangyari sa WH question mo? Opo pala. Ilan bang empleyado sa office? Ilan bang Okay. tama ba? Hindi ko ma-construct. Okay lang yan, okay lang yan. Yung imas kasi existence naman po eh. Okay? Pero nagagawan ng paraan. Umatras lang kayo, sir. Ano ito ulit sa Tagalog ulit? Meron or may. Okay, pili ka lang ng sa dalawa. Ayun po pala ulit. Ano po? Okay? May ilang empleyado sa office? Ayan. 'Di ba? Nakakuha siya ng patras minsan. Para-paraan lang tayo mga Tagalog. Okay. Para-paraan lang yung Tagalog natin, no? Para-paraan din. Okay, one more time. Reading and translation. Sige po, Sir Ronald. Jimosyo ni shain ga nanen imasu ka? Merong yes po. Go, translation. May ilang empleyado ba sa office? Okay, may ilang empleyado o awkward yung meron, no? So, merong ilan, pwede din naman. Merong ilan, may ilan. Okay, we're good. Okay, so base sa previous sentence, sir, ilan nga daw yung sagot? Futari po. Ibig sabihin? 2 tao. Okay, 2 tao lang. Ano kayang ginagawa nila? Saan natin ilalagay yung futari natin, sir, na sagot? I-replace po si nanen ng futari po. Okay, that's right. So, yung futari, nakasulat siya ng ganito sa kanji, no? Kaya that's futari. Pero dahil wala pa tayong masyadong formulation ng kanji, sulat muna natin siya ng hiragana. Pero yeah, ganun talaga yung pagkasulat ng futari. Ang weird lang. Kasi dalawa ito eh. Alam niyo na ni ang basa ng isang yan. Tapos may isa tayong kanji nin na pangtao. I don't know bakit futari yung basa diyan. Actually, to be perfectly honest. Pero that's how it is. Okay, ano pang mangyayari, sir? May kailangan mo bang tanggalin? May kailangan bang idagdag? Ano pang kailangan? Or okay na ba yung sentence? I-remove din po since si ka. Okay, and very good. Okay, kompleto na yung ating set ng sagot. Okay, yung nakabalik na tayo dun sa original natin kanina na sentence. So, balikan lang natin one more time. This time with Sir Ronald. Go, sir. Jimosyo ni shain ga futari imasu. Okay, translation. May 2 empleyado sa office. Okay, good job. Okay, nice work, sir. Right, so
There we go po. Okay, yung ating ladies, Miss Luella, Miss Prexy, and last person natin si Sir Ronald. Okay, nag-recycle tayo ng pasalaysay natin na sentence, ginawa nating tanong, and this time, binalik na naman po natin para sa ating answer format. So, basically, okay, tulad nga sabi natin po ng mga previous natin na lesson, yung mga format ng pantanong nila, kung nasaan yung mga WH question po, in this case, tulad ng ating nan-kiro, yung ating nang-kagetsu, at yung ating nan-nin, okay, ito sila, pwede nating tanggalin sa pwesto at ilagay doon sa pwesto nila yung sagot. Tulad ng ginawa natin sa tatlong sentences na ito. At dahil nga po, sumagot na tayo, kasama ngang matatanggal yung question mark. So, basically, meron ka ng 90% ng vocabulary po natin. Meron ka ng 90% ng grammar. Yung natitirang 10% na lang ay magdedepende sa inyong sagot na ilalagay natin syempre sa pwesto ng WH question nga. Okay, so syempre yung 10% na yan, nakasalalay kung tama ba naman yung magiging sagot natin sa mismong tanong. But basically, that's how it goes. Okay, sa ating mga participants, okay, good job po guys. Any questions po ba? May tanong? Questions, clarifications? Okay. Alright, sige po. Okay, I take it na we're good kung wala pong questions from your side. Okay, sige po. Again, good job po sa ating mga participants, okay, for this this portion, and dun po sa ating mga previous participants din na naunang nag-practice. Okay, going next with, okay, dito na tayo sa isa pang WH question natin. Ito yung ating donoguray. Dalawa ito siya. You could say donoguray or donokuray. So we're just going to follow with donokuray for this one. Okay, ito ay kasama po doon sa listahan ninyo, of course, ng WH question na nauna na nating dinistribute nung lesson 2 pa lang yata or lesson 1 natin. Okay, so ito yung ating nagtatanong ng gaano katagal. Okay, so you could refer to your list or tingin lang tayo dito. So again, yung donokuray natin po ay nagtatanong ng gaano katagal. Okay, or kung sa English natin, okay, how long na yung long na yan ay nagtatanong po sa haba ng oras or length of time. Ngayon, yung punto ng donokuray natin is para magtanong nga kung gaano katagal ang aabutin para magawa ang isang action. So again, yung donokuray natin, ito ay nagtatanong o pares ng isang verb, kumbaga. Okay? At tulad nga po na na-mention natin, yung punto lang niya ay para po itanong yung haba ng time or length of time na kakailanganin para maisagawa itong nasabing verb na katabi niya. So again, donokuray, how long kung sa English. Pero yung long na yan, patungkol nga po sa haba ng time. Okay, how long will it... Yes po, Miss Hazel. Okay, how long will it take to do the action? Gaano katagal aabutin? Gaano katagal ang kakailanganing panahon para magawa yung nasabing verb? So kung nagluluto kayo, sabihin natin nagluto kayo ng nilagang baka, sample lang. Okay, you are cooking this dish, nilagang baka. Gaano katagal ang aabutin para lumambot yung karne? Gaano katagal ang aabuting sabihin nating oras siguro, 2 oras, okay, gano'n, yun yung magiging sagot. So, yung inyong donokuray ay walang fixed na unit. Okay? Depende nga naman kung aabutin ba ng seconds lang, minutes, hours, days, years. Okay, we don't know. So, yung inyong donokuray, ito yung generic ninyo na pantanong ng haba ng panahon. So, again, ang sagot ng donokuray ay always po na unit of time, syempre. Meron tayong specific po nga pantanong nga tulad nung nang-kagetsu kanina na nagtatanong specifically po ng ilang buwan. Meron din tayong nanji na pwede magtanong ng
ilang oras? Nandiyan pala, sorry. Magtanong ng ilang oras, nandiyan. Magtanong ng ilang linggo, nanshukan. Okay? Pero, kung wala kayong specific na unit of time na gustong gamitin, kasi in general lang po, nagtatanong kayo ng gaano katagal, then, donokurai po yung maaari natin gamitin. Again, pwede itong magamit sa iba't ibang unit of time nga, kasi nga generic ito na pantanong. Okay. Now, subukan natin, of course, i-partner doon sa ating format. Okay, ito ay nasagot na natin kanina. Okay, generic nga lang po yung pattern. Okay, okay balik lang. Oh, okay. Thank you po for that, Miss Hazel. Okay, alright. Okay, so going back, okay, here's your pattern kanina, no? Ulitin lang natin siya for format again. Okay na, dono ko rin na yung pantanong at hindi na yung nangkagetsu. Okay, so go, okay, Philippine de. Ayan. And yung ating pwesto ng nangkagetsu, ilalagay na natin yung donokurai natin doon. So yung donokurai nga, again, hindi specific yung unit of time na hinihingi. Dahil nagtatanong lang naman ito ng gaano katagal o gaano kahabang panahon yung kinailangan para magawa yung action. So yung nangkagetsu, specific syempre na para sa buwan. So hiramin lang natin yung pattern, yung sentence natin kanina para po sa generic naman na pantanong. Okay, so in other words, kahit na anong klaseng pantanong pa yung gamit ninyo, okay lang yan. Dahil pare-pareho lang naman din sila na WH question na tatanggalin at papalitan ng sagot kung time na po na mag-response. So again, ito yung original natin po na sabihin natin original natin na ginamit na sentence. Okay, so itong pwesto ng donokurai, yung ginamit natin originally nga ay yung inyong nangkagetsu na siya ring pwesto ng ating sagot na san kagetsu, yung 3 months natin. So again, specific na para sa buwan ng kagetsu, ilang buwan. Kung hindi mo alam kung alin nga po yung sabihin nating gusto nyong gamitin, hindi specific yung panahon na pagkakatanong natin. Malay ba natin kung 2 araw lang siya nag-aral ng Nihongo? Malay ba natin kung 1 taon na niyang ginagawa? We don't know. So, pinaka-safe na yung ating donokurai para diyan. Again, hiniram lang natin yung pattern kanina para familiar. Ngayon, i-a-apply natin po yung ating pattern na ito. Okay, para po sa ating panibagong example. Okay, let's see here. Review na naman po tayo po. Okay, Philippine kara. Say this. Review tayo ng pattern natin ng lesson 4 ulit. Philippine kara. Okay, we have Nihon. Okay, Nihon made. Okay, let's see. This is your hikuoki. I think na-mention na ito last time sa inyong vocabulary. Hikuoki de. Then, continue natin yung ating pattern na nandito yung pwesto natin, of course, para sa WH question. And here's yours, a specific case para sa ating verb. Kakarimas. So, ito siya, bibigyan natin ng translation. Ito yung nagamit natin last time. Okay, so ating kompletuhin yung translation with the Tagalog version. And here's your question mark. Okay. Ngayon, okay, let's try this one with Miss Jeanette. Sige po, ma'am. Hello po.
Ay, hello po. Meron pong sound sensei. Yes po, good po yung audio natin. Sige po. Reading na po, no? Mhm. Philippine de Donokurai Nihongo o Benkyou shimashita ka? Ay, no, hindi po. Okay na to. Tapos na to kanina. Ito yung ating case. Clarification lang na yung pwesto ng Donokurai ay yung parehong pwesto ng Kagetsu kanina. This time, Donokurai, ito yung ating general. Sorry, yung pronunciation ko. General. Okay, general na pantanong ng gaano kahaba or gaano katagal yung ating unit of time. Kumbaga, gaano kahaba yung panahon na kinailangan para magawa yung action. Or in other words, gaano katagal. That's your Donokurai. Yung Nangkagetsu nga po, minasan, ito ay specific, syempre, na pagtatanong ng ilang buwan. What if wala kang specific na gustong unit of time? So, you can have your Donokurai para po dyan. Okay, same pwesto ng Nangkagetsu kanina. Pareho lang silang double H question, so pareho sila ng pwesto sa sentence. Okay. Alright, second example po tayo. Philippine kara Nihon made Hikoki de Donokurai kakarimasu ka? Gaano katagal aabutin mula Pilipinas hanggang Japan gamit ang eroplano? Palitan natin yung term na gamit. Ay, Change it a bit. Parang pagmamay-ari natin yung eroplano. Sana no in the future, kahit yung ano lang, yung pang-spray lang na eroplano ba? Yun. Sige po. Gusto ko sumakay ng gano'n din eh. Go. This is from lesson 5. This is from lesson 5 minasan, yung particle din natin na vehicle yung partner. By Okay, airplane. yes, from lesson 5, yung vehicle de natin na pattern. Okay. Yes po, go. Philippine kara Nihon made Hikoki de Donokurai kakarimasu ka? Gaano katagal aabutin mula Pilipinas hanggang Japan by airplane? By airplane. Naging konyo. Ang lalim po. Ano yung straight yung Tagalog, tapos at the end, nag-give up ng English. English po. Okay lang yan, wala nang problema eh. Okay, walang problema dahil sakto po yung translation. Hindi naman issue no kung puro yung ating Tagalog o purong English. Hindi naman problema yan, guys. Dahil nga naman, okay, basta malinaw lang na nakanarating natin yung gustong expression, nabigay natin po yung gustong sabihin talaga ng sentence, then hayaan natin kung mag-konyo, 'di ba? Kung mas nakakatulong po sa atin na mag-konyo o haluin yung ating English-Tagalog para mas maintindihan, walang problema. Tayo din naman yung nag-i-interpret sa sarili natin, right? Yung parang sinasabi ng utak natin kung ano yung naririnig o nababasa natin. So, okay lang yun. As long as faithful and consistent tayo doon sa original na Japanese natin, then walang problema ito. Okay, so by airplane or with with Miss Luella. May support si Miss Luella kanina. Okay, sa pamamagitan. Okay, that's it. Okay, pwede po. Okay, so sa pamamagitan ng airplane, sakay ng airplane, nung lesson 5, vehicle din, pwede po natin gamitin din. Or, konyohin natin, by airplane. Wala namang problema nga po, like I said. So, sa estimate nyo, Miss Jeanette, gano'ng katagal ba? 3.5 hours po. Ano research? Hindi, 3 experience ko po, Sensei. 3.5. Okay, this is from Manila to Narita? Fukuoka po. Ay, Fukuoka. I see. Opo. Madalas kasi yung generic na landing dito, Narita. Opo. Yung pinaka napupuntahan na airport talaga, Narita talaga. May Haneda din, kumbaga. May Haneda, may Fukuoka, medyo naman may choices naman kahit paano. Ay, congrats daw. Ay. Sana all meron experience courtesy with Sir Ronald. 4 to 5 hours yung yung Narita tsaka Haneda according to Miss Prexy. So, mas malayo pala yung
yung Narita at saka Haneda. Cute lang sa Fukuoka kasi 3.5 lang eh. Nga Opo, puro naman, farmers po kasi ang napunta sa Fukuoka. puro ano po. Karamihan puro farmer po, Nogyo. Ah! Yun talaga yung gusto kong ano eh, trabaho talaga dito. Supposedly, farmer din ako eh, nung nag-apply ako. Sarap po Eh, ang nun, problema, nag-apply ako nung pandemic, hindi natuloy. Wagas din eh, hindi ako nakasakay dun sa last talaga na aalis. Kasi nag-close na yung nag-close na yung, NCR nung time na yun. This is way back 2020 na nag-training na't lahat-lahat tapos hindi nakaalis dahil yun nga, nag-lockdown. Sad to say. Kaya ayun, iba yung naging takbo ng landas natin. So, speaking of Nomin 'no, Nomin or yung Nogyo natin, ito sa yung mga farmer po. Ito yung maiging, I would say, maiging applyan dahil siyempre pag-uwi mo ng Pilipinas, yung natutunan mo puwede mong i-apply sa magiging, lote mo kung maglolote ka man. Tsaka pagdating dito sa Pilipinas, yung information na nakuha mo nung nag-training ka o nung nag-SW ka as Nogyo kumbaga, ay talagang gamit na gamit. Compared to other skills, I would say. For example, tulad ng caregiver, siyempre kung caregiver ka, ospital talaga. Eh, 'pag Nogyo or yun nga, farming, eh, you could start your own business. Kaya nga gustong-gusto ko rin sana. So, for the others, okay, you might have an interest po, eh, wala namang problema yung pagiging farmer natin as long as we have the resources na naman. Okay, so going back with, Miss Jeanette, okay, reading and translation natin po. Okay, I don't know, what we mean is reading, but this time, lagay natin yung ating sagot. Before we do so, anong gagawin po natin po sa sentence na ito para malagyan ng sagot, kumbaga? Ulit po, basahin po ulit. Ano po, what do we do para maging format na ng sagot itong sentence natin? Remove po si Dono Kuray tsaka po si Ka. Tama. Tapos, anong gagawin? Diyan po ilalagay yung sagot po. Papalitan po ng sagot. Saan nalagay ang sagot, ma'am? Sa Dono Kuray po, yung Sanjihan. Okay, Sanjihan. Okay, Sanjikan Han, that's 3 hours. At- Ano yan? Opo. Okay, Sanjikan. Ay, dito na sa baba. Okay, Sanjikan. Okay, and then we have Han. Okay, so that's half. Sanjikanhan. Yes po. Okay po, Sensei. Babasahin ko na po ulit. Okay, sige po. Philippine kara nihon made hikoki de Sanjikanhan kakarimas. That's it. Translation. Mula Pilipinas hanggang Japan, sa pamamagitan ng eroplano, aabutin ng 3.5 oras. Okay, that's correct. Alright. So, ito guys, okay, for everyone, okay, naggamit lang tayo ng kanji, of course, no, para po dito. Kasi wala na tayong space. Mahaba yung writing dito. Na nag-kanji na lang para maikli. Okay, so again, here we go. Okay, this is your kanji for sun na 3. Ito yung G natin po. Yung G nung how to tell time. Pareho lang po ito siya na G po. Okay. And then, ito yung kan na nagsasabi po ng length of time. So, hindi ito G nung alas, but ito yung jikan na hours yung sinasabi. Okay. So, again, this is jikan. Suot natin ng alphabet. Okay, jikan. Maigi din kasi part talaga ng part ng N5. Okay, yung mga terms. Okay, jikan. And then ito siyang nasa next part natin, ito ay han. Ito yung han ninyo po na 30 minutes ang ibig sabihin, yung kalahating oras. So, 3 hours and a half. 3 oras kalahati kung sa Tagalog natin.
Okay, so ayan, meron tayong tatlong kanji na ginamit po. Okay, medyo short lang kasi hindi na magkasya kung isulat pa natin ng kumpletong hiragana. Okay. Right, so nakasuot naman siyang in Romaji, so we're good. So again, tulad ng ginawa po ni Miss Jeanette, yung pwesto ng WH question natin, okay, yung dono kuray, tinanggal, pinalitan ng sagot, and then kasamang matanggal po ng ating WH question, yung question mark, syempre. And continue natin yung ating sentence na ito na yung format. Always yan, guys. Okay, remove WH question, palitan ng sagot. So, yung pwesto ng sagot ay parehong pwesto po ng WH question. So, gagawa ka man ng tanong, gagawa ka man ng sagot, dapat nasa iisang pwesto na ito sila para po sa pattern. And syempre, okay, pag question, may ka. Pag walang question, okay, wala din yung ka natin. Okay, so mula Pilipinas hanggang Japan, okay, aabutin ng 3 oras sakay ng eroplano or sakay ng eroplano, aabutin ng 3 oras mula Pilipinas hanggang Japan. Okay, so that's your format po and this is courtesy of Miss Jeanette. And with the others natin na nag-inform po sa hours na magte-take, pagkakailangan ng oras po if you're going for Haneda or Narita. Right, so depende nga naman sa inyong magiging airport or dun sa kuko natin kung tawagin. Alright, but so far, this is how we have your format po dyan. Any questions, guys? Okay, good work, of course, para sa ating last performer, okay, Miss Jeanette. May tanong ba? Questions? Hello, minasan. May tanong ba? Okay, sige. Kung wala na po tayong tanong po, then I take it very good. Okay, sige. Okay, yung ating susunod, of course, okay, natin na pattern, okay, ay somehow semi-semi katunog ng inyong dono kuray kung ma-imagine natin. Okay, so yun na po tayo doon. That's clear. Okay. So next one, ang katabi natin dito po ay yung ating formation kanina na yung ating number na may kadugtong ng counter. So in other words, itong combination ng dalawa nga, natatawagin na nga po natin na quantifier, yung kailangan po for the pattern. Okay, let's see. So ito siya, itong quantifier o itong number plus counter natin, dudugtungan natin nitong kuray. Again, halos magkatunog sila ng isa. At basically, almost same din yung gustong puntuhin nito. Okay? Now, for this one, okay, yung guray natin ay equivalent po ng pagsasabi ng Tagalog ng mga. Pero hindi ito mga na plural natin, okay? This is mga na katulad po ng ating English na about. Or you could say around. Dalawa sila sa English natin. Ito ay kapag wala tayong tiyak na dami. Wala tayong exact na dami, kumbaga, ng nasabing noun. In other words, this is to express estimation. Again, kung hindi tayo sure, hindi natin tiyak po kung gaano talaga kadami yung sabihin nating amount or quantity na nasabing noun, ini-estimate lang natin, kumbaga, we use guray para doon. At ito ay naka-attach doon sa ini-estimate nating quantity. At yun nga po yung sa quantifier natin. Katulad din po kung pakikinggan sa ating Tagalog. For example, we say, okay, mga 10 tao ang umattend sa party. Yung ganyan ang pagkakagamit natin, guys, ba? Mga 10 tao ang umattend sa party. Okay? There are around, okay, 10 people who attended the party. Right? Or you could say about. There are about 10 people who attended the party. Pero awkward naman, estimate 10, kayang-kayang bilangin yan. Okay? Alright, pero overall, yun yung gamit niya, okay? Yun yung gamit po minasan. Again,
ito ay nag-e-express po ng pag-eestima o yung ating estimation tungkol sa numbers. If we're not quite sure kung ilan talaga yung meron o ilan talaga yung quantity, kumbaga. Okay? So, idugtong nyo lang ito sa inyong quantifier para ma-express yung punto ng pag-estimate. Now, let's try po yung ating pattern. Okay, see? Same pa rin, no? Kung saan nakalagay yung quantifier natin po, ganun din. Siyempre, kasi magkadikit sila. So, before the verb or anywhere before the, anywhere in the sentence, basta before ng verb kapag unit of time. Pero, hey, pag usual lang, yung ordinary natin, ganun at least before the verb. Okay, so let's try this one, of course, para sa ating pattern. See? Mhm. Okay, let's see. Kono kai siya ni. Hindi pa natin na-example talaga yung Philippine natin, no? Pero sige. Okay, Philippine Jean. Okay, that's your Filipino, kumbaga sa Japanese. So, yung Philippine, nakasulat siya this way. See, nakakatakana, of course. So, showcase lang natin yung katakana natin kito paano. May reading naman dyan sa taas na pwede nyo sundan. Okay. Nga pala, maiging ano natin din, dahan-dahanin kayong introduce sa inyong katakana. Okay, let's see here. Okay. Ito ay estimate nga lang, no? So, Yaku. Okay. Go with your nin. That's your person. Yan yung ating guray. Napahiwalay siya. Ay, sige na nga. Oh. Ay, tapos na kayo ng ano eh. Tapos na kayo ng kanji. Okay, so here we go with your example sentence na gumagamit po ng estimation. Okay, now this one, okay, subukan natin ito. Okay, balik tayo with Miss Luella. Sige po, Miss Luella. Hello po. Okay, sige po. Kono kaisha. Mhm. Kono kaisha ni Philippine Jinga. Ay, ano po Tama ba? tama. Philippine Jinga. Last four. The numbers ninyo po. Okay. Sorry mo. Tingnan ko lang. Okay. Roku. Roku po ba rin? Ayun. Rokuyaku. Ganun ba tayo magsabi ng number na yan sa Japanese?
Wait lang po muna. Okay. 600. How do you say Ropya sir? ko. Ropya ko po ba, ma'am? Tama. Okay, that's it. Sige po. Ropya ko. Ropya ko Ninggu karay imas. Okay, one more time. Anong basa mo dito, ma'am? Ay, okay. Ninggu karay po. Karay Ninggu. How do you Ay, actually see this one? Guray. Anong nangyari po? Sorry, ma'am. Guray, ma'am. Okay, ayusin lang. Go. Guray imas. Okay, buuin mo yung sentence po na maayos na yung pagkakabasa natin. Kono kaisha ni Philippine jinga ropya kunin gyukay Ano na namang mas. nangyayari po? Ano na namang nangyayari? Sorry, ma'am. Bakit? Ayusin natin. I-take note nyo yung sinusulat, yung tina-translate nyo, guys. Para next time you practice your reading, diretso tayo. Okay, one more time. Isa pa. Okay, lang, ma'am. Okay, guray. Okay, ulit, ma'am. Kono kaisha ni Philippine jinga ropya kunin go Sulat mo na. Guray imas. Ay, take two talaga. Hindi mo mapapatawad yan. Kanina pa yan. Okay, ulit. Isulat mo, ma'am. Para diretso yung basa mo. Tsaka bakit ganun talaga always? Paano yung pattern dun talaga eh? Sige po. Sige, one more time. Kono kaisha ni Philippine jinga ropya kunin goray imas. Ayusin natin ang reading, ma'am. How do you read? Sulat mo, ma'am. Sulat kasi. Para diretso yung basa. Always not Right. guys. Halos mag-isang buwan na tayo. Okay, please always prepare your notes. Prepare your notes, your lapis. Mas maigi talaga lapis, I would say. Para kung meron mang kailangan i-correct, hindi madudumihan yung sulat natin. Hanggang ngayon, naglalapis pa rin ako. Di ako makamove on sa lapis simula nung bumalik ako ng gamit nito. Kaya mas maigi talaga, guys. Maglapis kayo, no? Para po sa writing. Okay, isa pa basa Miss Noela dito. Kaya yung maayos tsaka malinaw na yung basa natin. Okay pa. Kono kaisha ni Philippine jinga ropya ku go karay imas. Hindi talaga, ma'am. Diyos ko. Go karay imas. Ma'am, sinusulat mo ba? Are you sinusulat daw. Pero bakit iba yung lumalabas na basa mo? Okay, ma'am. We're taking too much time. Again, anong po ito? Ropya Ulat ku lahat. Ano yung katabi niya? nin po. O, anong basa doon? Dito. Goray po. O, di ba? Ulit tayo dyan. Apart. O, ano na po? Yung buong basa natin ay? Ropya ko nin goray. O, isa pa. Ropya ko nin goray. Okay, sige. Buong sentence daw. Kono kaisha ni Philippine jinga gon ropya ko nin goray imas. Okay, bakit merong sumisingit doon? Ma'am, ano nangyayari? Pinasulat na natin, right? Babasahin na lang.
Okay, sige. Guray pa tama yun, di ba, ma'am? Guys, kung hindi pa natin kabisado yung hiragana natin, mag-practice na mag-practice hanggang sa ma-perfect siya. Pasasaan ba at pasasaan ba? At mababasa natin ito na fluent na of course as we practice. Okay, so ano yung quantifier natin dito po, Miss Noella? Yung ano po, Ropiaconin. Okay, ano yung Ropiaco. number dyan? Dalawa sila, di ba? Pag sinabi natin quantifier, meron niyang number, merong counter. Ano yung number mo po? Ropiaco po. Okay, ano yung ano yung counter niya? Nin po. Yung nin para sa ano po na noun? Sa person po. Okay, that's correct. Good job. Okay, so yung nin para sa tao na counter natin. Okay, isa sa category of course nung ating sinend sa inyo na information last time. Okay, good na yun. Okay, translation na natin po, Miss Noella. Go ahead. Wait lang po. May... Okay. Wait lang, mama. Atras lang, atras lang. As No portion pa atras. Go, go, go. Guray. Guray. As fast yung translation for Tagalog in English, you can apply. Ang guray po ba Nasa pumunta? taas po. Nasa taas. Tingnan Ay, po okay yung po. nasa Okay. screen. Okay? May mga 600 na Pilipino Atras lang. wait lang po. Tignan ko lang po yung wait lang po. I can may mga 600 na Pilipino dito sa office. Oh, office ba Ay. ito? Ano yung particle ni natin dyan? Yung lesson 10 lang yan. Pareho pa rin. Ay, company. Yung particle ni. Lesson 10, lesson 10. Okay, that's one. Okay. Ang sumunod na word ay Kaya siya company po. company. Ito ay galing nung lesson 2, lesson 3 natin. Kono, co-series. Ano ibig sabihin ay? This po. Okay, that's right. Translate lang natin siya. Okay, one more time. May 600 Nasaan yung guray mo? ay may mga 600 bang may 600 bang Pilipino? Nakawala na naman po. Umatras nga po kayo nga ma'am para makumpleto lahat. May Kanina pa po. mga 600 na Pilipino dito sa office. Bakit office na naman po yan? Ano Ay, dito sa nangyari? company. Sorry ma, dito sa company. Guys, pag sinabing mag-take note, mag-take note. Pag sinabing isulat, isulat. Para hindi kayo nawawala. Okay, again, ano po ito? This po. Hindi yan siya dito, ma'am, ha? Ano yung this sa Tagalog natin? Since nagtatagalog ka, you could say yung version ng Tagalog. Nasa lesson 2, lesson 3 natin yan. Unang pinakilala. Dito. So, This. hindi nga po dito yan. Asan ba yung demonstrative ninyo? That's the co-series. Okay. Sabi natin hanapin sa itong lesson, hanapin natin right away. Okay. In a while. This algo. Ano yan since nagtatagalog kayo, ma'am, you could try yung Tagalog or pwede mong konyohin para mas mabilisan. And that's from the co-series natin. Co-series. This company. Dito sa company. Hindi nga po dito yan. Yung dito is Coco po kasi.
Ano ba yung translation ng kono ninyo? If you're able to take note, nung lesson 2, lesson 3, nandun yun. Itong Mm-mm. company. May isa pa. Yung itong company, ibagay lang natin sa ating sentence, of course. Kung aatras tayo, ano yung makukuha natin po na format? Sige, ano itong particle ni? Sa po. And nakasunod, Company. Tagalog, Kumpanya. kumpanyang, Ito. yun. Okay? So, sige. What? May mga 600 na Pilipino sa kumpanyang ito. Ayan, that's it. So, iba yung punto ng COCO natin, guys. Okay? Yung COCO natin, yun yung nagiging dito. In this case, hindi kasi lugar yung company natin, no? It's an organization. So, medyo awkward lang gamitin yung term natin for that. Again, medyo lang. Like I said, medyo awkward kasi nga, yung pinagamitan natin is not a place. Hindi lugar yung company natin, kumbaga. Again, it's an organization or isang grupo po. Okay? When we say company. Right, so that's your pattern for estimation natin, no? Again, huwag kalimutan, yung ating quantifier, dudugtungan nyo lang nitong guray para meron na kayong estimation. Okay, so I think we're good for this one. Any questions po ba? Thank you, Ms. Noella. Good practice po. Continue lang tayo ng review ng previous pattern. Okay, for the others, may tanong ba? Question? Okay, sige. Kung wala pong tanong, then that would be it. Okay, thank you so much, Ms. Noella. Continue na natin yung ating practice and we're good. Okay, so clear na natin po. Yun lang naman, nag-estimate na naman tayo po. And kahit anong combination ito ng inyong number plus counter. Kasi nga naman, quantifier yung partner. Okay, now going for this one po. Okay, going for your unit of time. Okay, let's see. So, itong unit of time ay na-discuss natin nung lesson 4 pa rin. So, talagang magkadugtong yung bituka ng lesson 4 ninyo at ng lesson 11. Dahil partner nga naman yung number tsaka yung ating counter na para dito. So, units of time, pwede itong oras, araw, buwan, taon. If you want to be very specific, yung minuto natin, pwede naman kung gusto nyo, no? Okay, and we got your second. I'm not sure kung nandun ba yung second sa listahan, pero madalas wala namang gumagamit ng masyadong tight na format na yan for the question. For the unit of time. Okay, so this is your units of time. So madalas okay na yung hours natin, kumbaga. And this is your particle ni. Nandito ulit tayo. Okay, particle ni. Then, nandito po yung ating number. So, ibig sabihin, kayo ang magde-decide or yung ating, person na nagsasalita, yung maglalagay ng number na yan. So, naka-hashtag lang ito. Okay? And then, you got your Kai. Ito yung Kai natin po na box-box yung box-box yung kanji. Okay? Yung box-box na kanji ito, guys, na para sa beses. Okay, and paired with your verb. So this pattern po ay nagsasabi kung gaano mo kadalas gawin or ilang beses mo kung gawin ang isang action, okay, sa loob ng nasabing unit of time. So again, particle ni, balik ulit tayo yung particle ni, always siyang sa atin. Okay? So for example, you say, let's say, kumain, that's your verb. Okay, kumain. And then sabihin natin yung number natin is 3. So, kumain ng 3 beses sa, and the unit of time, sabihin natin araw. Ichinichi. Okay, araw. So, kumain ng 3 beses sa isang araw. So, ginawa natin yung action nung eat o ng kain 3 times. Okay, yun yung ating beses nga o 3 ulit daw ginawa ang action po na yan sa loob ng unit of time na isang araw.
So, 3 times a day. Okay? 3 beses sa isang araw. And that's your verb. So, that's frequency po. Gaano kadalas gawin ang isang action, kumbaga. Okay? So, depende sa inyong unit of time kung gaano ito kalaki. Again, pinakamaliit siguro natin yung minutes or seconds po, no? Pero awkward din kung pati yan, bibigyan natin talaga ng gawain. Siguro, ilang beses kang, sabihin natin, ilang beses kang, anong tawag dyan sa Tagalog? Yung blink sa English? Hindi ko alam ano yung blink sa Tagalog. How many times do you blink in a minute? Yung gano'n. Yung gano'n na mga tanong ba, ilang beses ka kung mag-blink nga daw, okay, sa loob ng 1 minuto. So, that's kurap talaga. Ilang beses kang kumukurap sa 1 minuto. Napaka-specific natin, no? But thank you for that po, Miss Prexy. Wow! Okay. Right, so there po. Pero like I said, depende nga sa inyong unit of time, no, na gagamitin for this. Okay? So, yun lang. So, let's just make something na talagang may posibilidad talaga, no, na magamit. Okay? So, let's try this. Okay, thank you for that again, Miss Prexy. Kumukurap. Blink, blink. Nag-conyo din tayo dun eh. Okay, so let's try this one. Okay? So, nito si Ben. Okay? And dito si Ben. Then, nandyan si Ana. Then, lagyan pa natin ng mga kasama para madami-dami sila. Okay, nandyan si Jay. And, sabihin natin, nandyan si Dan. Ganito karami yung barkada nila. Okay? So, dito na tayo mag-particle wa. Okay, then let's see. Okay. Let's try your expression here. Mukha siyang number 3. Ayan. Okay, rokkagetsu. Okay, that's going to be your period of time with particle ni rokkagetsu. Rokkagetsu ni. And then, susunod na yung ating quantifier. Kagetsu ni. Sabihin natin, ito yung ating case. Okay. Okay, kung pwede, kanji din natin yung box-box natin na kanji. No? Ay. Nasobrahan din. Kahit na nakilala nyo na yan, sige lang, para may natitirang clue. Yung box-box yun. Okay, yung kai. Okay, and then, let's say, this one. Okay, this is eiga. Okay, lagyan na natin yung subtitle right away. Or diretso tayo. Okay. Eiga o. And let's say, this one, your verb. Okay. Alright. So, for this one, okay, mag-practice tayo, of course, ng inyong mahaba-habang sentence dahil sa dami ng tao natin. Pero sabihin natin, magbabarkada yung mga yan eh. Okay. So, going for this one, let's try this po with Miss Marlin. Hello po, ma'am. Okay, sige po. Bento. Bento, anato. Jito, danwa. Rokkagetsu ni. Gokai? Gokai? Hindi po ito go, ma'am. Ay, wait lang, ma'am. Wait lang po. Okay, tapos na tayo nag-go kanina. Iba kanji po ito. If Ma'am, you wait have if you have your kanji lookup, guys, mas mabilis tong hanapin. Kanji lookup. Ay, yokai. Bento, anato, jito, danwa.
Rokagetsu ni yokai ego o Hindi po ito go po, ma'am. This is yonkai. yokai. Yonkai. Yonkai nga po. Bento Ito po ay? ega. Okay. Bento anato jeito danwa. Rokagetsu ni yokai ega omimas. Yonkai po, ma'am. Hindi yokai po. Iba po yung ibig sabihin ng yokai nila, okay? Yonkai, four times. Mm-mm. Okay. Mimas. Okay. Ah, Translation po. apat na beses nanood ng movie. Denwaro Kagetsu. Sina Ben, Ana, Jay at Dan nung March. Saan kinuha Ay. yun, ma'am? Unit of time tayo po. Ay, Rokagetsu is June pala. Ay, ma'am, nagbibilang tayo ng unit of time kasi po quantity tayo, di ba? Paano hindi po magiging quantity yung pangalan ng buwan natin? Tsaka hindi naman po pangalan ng buwan ito. Nandun po yun sa sinend natin sa inyo na file nung last week. Hello, Miss Marlene. Nasaan na po tayo? Wala akong narinig sa side niyo, ma'am. If you're talking, then I'm not hearing anything po. Okay, mukhang nawala yata si Miss Marlene, no? Okay, let's go with Sir Ronald daw. Subukan natin ito with Sir Ronald. Kamustahin natin. Go, sir. Ito nawala si Miss Marlene. Bento, Anato, Jeito, Danwa, Rokagetsu ni Yonkai Eiga wo Mimas. Nanonood Pwede. Tama po. Mas form yung gamit natin. nanonood ng movie 4 times sa 3 buwan. 3? Are you sure? Roko. Wait, 6 pala. Sa 6 na buwan, si Dan at Jay at Ana at Ben. Okay, wait time. Ano time, Sir Ronald? Okay, para diretso lang tayo. Go. Sige. Bento, Anato, Jayto, Danwa, Rokagetsu ni nalimutan ko. Yun kay Igaw Mimas. Nanonood ng movie 4 na beses sa 3 buwan. Hindi nga po 3 ito, sir. Ay, 6 na buwan. Hindi nga 3 eh. 3 kasi parang 3 kasi. Sorry. Mukha lang number 3 yan. Pero hindi number 3 yan. Ikaw nagsabi, Rokagetsu. Sorry po. Sige. Nanonood ng movie 4
Yun. Yun. Saan na yung copy? Saglit. Asan yung copy natin dyan? Ano nang hangin? Saan na yun? Yun. Sulat Ay. kasi. So, ito. Sige ba. Nanonood ng movie 4 na beses sa 6 na buwan sina Dan, Jay, Ana, at Beth. Okay, Sino mga okay, mix okay. na? Yung fix na daw. Pwede po ganunin natin. Yung fix na daw, Okay. sir. Ay, Bento, Anato, Jayto, Danwa, Rokagetsu ni Yonkai Igawo Mimas. Nanonood ng movie 4 na beses sa 6 na buwan sina Dan, Ben, Ana at Jay. Okay, so mayaman sila, no? But ulit 4 na beses talaga. Okay. Ayan. Yeah, we're good with that one po, Sir Ronald. So, ibig sabihin, 4 times in 6 months. Okay, 4 na beses sa 6 na buwan or sa loob ng 6 na buwan. Okay, kung manood ng movie itong sina Ben, Ana, Jay at Dan, isang barkadahan na mahilig po sa pelikula, yung ating mga topic. Okay, topic sila na pinagdugtong-dugtong natin with particle to. So, again, yung particle to natin po, kung gusto nating i-mention, no? Kung gusto nating i-mention lahat ng involved. Okay, so we have si Ben, Ana, Jay at Dan. Pero kung sabihin nating medyo tinatamad siguro tayo, yun yung particle yan ninyo po na nasa inyong lesson 10 last time. So nag-talk lang tayo dito to showcase na pag specific, pag gusto mong i-mention lahat-lahat, no, tatawagin, i-mention nga talaga po. Okay, may particle to na pwedeng gamitin. Pero kung medyo tinatamad tayo ng slide, magsabi lang tayo ng et cetera at iba pa, ganun, you have your particle, yeah. So ito ay mga tao naman, medyo awkward kung sa tao natin gagamitin. So we just keep with particle to. Okay, so I think we're good. Again, this is your expression po ng frequency. Pag sinabing frequency, gaano kadalas? Okay, gaano kadalas or how often kung sa English pa. Okay, gaano kadalas gawin yung action po ng panonood ng movie. At ito ay tinatanong nga kung ano to, gaano kadalas gawin ang action na yan. At ang na-express dito, yung unit of time ay 6 months. So, ibig sabihin, 4 na beses kung gawin ng ating mga topic ang panonood ng movie po sa loob ng 6 na buwan. So, yung unit of time, 6 months. Yung ating frequency, 4 times. Yung action ay ang panunood ng alin? Ng movie. So, that's your object. So, ang panonood ng movie ay ginagawa ni na Ben, Ana, Jay at Dan 4 na beses sa 6 na buwan or 4 na beses sa loob ng 6 na buwan. So, ganun nila kadalas kung gawin itong action na ito 4 times in 6 months. Okay. So, if ever going to express something po na sabihin nating mayroong pong frequency tulad ng pagligo, pagkain, syempre, yung pagbili ng mga gamit, pagbayad ng mga bills, okay? You have your pattern here. Kung gaano mo kadalas gawin yung pag-shopping sa loob siguro ng 1 linggo. Sabihin nating 2 beses ka mag-shopping. So, you say, Nikkei, 2 times. 2 beses. Sa yung ating particle ni and then unit of time ninyo yung yung ating 1 linggo. Depende po kung gaano kadalas nyo gawin yung isang action. Right, so that's it for this one. Okay, clear natin ito. Then last na natin, okay, this is your quantifier pa rin, no? Gets naman yung quantifier natin kanina. So, quantifier na formula. Okay, and lalagyan natin ng dake. Yung pattern na yan. So, yung dake natin, ito yung equivalent ng pagsasabi ng only sa ating English. So, syempre, we are just trying to express na ito lang yung meron. Ito lang yung nag-i-exist, kumbaga,
na dami o quantity nga naman. So, nagsasabi lang tayo po ng dami ng isang noun. Nagsasabi lang tayo kung ano yung number ng noun para dito. Wala nang iba. Kaya po we have only or kung sa Tagalog pa, ito yung nagiging lang natin. Okay. So, we're going to try this one in example. Para lang naman tayo nagdagdag ng lang ng sa atin eh. Let's see. Let's see here. Ano ba? Okay, so this is your gakko. Yung school natin. Okay, kuno gakko ni. With particle ni pa rin, no? Kuno gakko ni. Then, let's see. Ay. Ay. Okay, let's try this one. Okay. Okay, let's try this one with Miss Prexy. Hello, Miss Prexy? Hello po. Okay, sige po. Here's your sentence. この学に中国人が一人だけいます。 Mhm. Mayroong isang Chinese dito sa school. Okay, yung nawawala lang natin. Yung ating pattern, yun na lang, dagdag po. Go. Merong isa lang na Chinese dito sa school. Okay, that's correct. Okay, good job po. So, same with paano natin dinadagdag, no? Isa lang, 4 lang, 10 lang. Okay, so nakadugtong din sa number natin sa Tagalog, no? Yung ating dake na version. And that's your lang in Tagalog. O nag-only lang tayo sa English. Okay? Pero yung English natin, nandun yung ating counter. 10 people only. 10 bags only. 10 cups only. Nandun yung quantifier, kumbaga. Kumpleto yung counter natin. Samantalang Tagalog natin, okay na nung number lang. Okay? So again, Chugokujin. Okay, ito ay nagamit na natin dati na vocabulary. That's your Chinese national o yung mga Chinese po natin na people. Okay? So going for that one, after one more time po from Miss Prexy, reading and translation. Go. Sensei, may question po ako. Okay lang po gamitin din yung nag-iisa lang? Pwede po. Hitori dake. Okay po. Yeah. この学校に中国人が一人だけいます。May nag-iisa lang na Chinese dito sa school. Okay, that's correct. Okay, nice work. May isa lang na Chinese, may nag-iisa lang na Chinese dito sa school. Okay, they're both expressing your number po dito na nakatabi ng ating dake. Okay, nag-iisa lang yung ating person dyan. Okay, good job po, Miss Prexy. Right, so in other words, as long as you're good with your format ng ating quantifier, again, that's still number plus counter. AKA, quantifier yung tawag natin. Dugtungan nyo lang ng dake, lalabas na yung only na meaning niya. Na wala nang iba, kundi yan lang yung number. That's just how many your quantity is. In this case, mag-isa lang talaga or nag-iisa lang yung ating quantity or dami ng nasabing Chinese. Okay? So, kung dalawa sila, edi dalawa lang. Kung 4, edi 4 lang. Wala nang iba pa. So, yun lang yung number na meron. Yung sabihin nating available na number of people,
And these are your Chinese. In this case, yun nga lang sa example, Hitori lang yung ginamit natin. Okay. Any questions ba, guys? May tanong? Okay, sige. Kung no questions na tayo, then let's mark it down as the end of your lesson 11. So bukas, naka-second, tapos na natin yung first half, no? Kung isipin. So for tomorrow, we are going to top lesson 12. And of course, pag once tapos na ang lesson 12, that means you're done with the first half ng inyong lessons. Now, okay, remind ko lang po, your lesson 12 is inspired by your lesson 8. So may mga lessons po na magkakadugtong yung bituka. Kung itong lesson 11, yung kadugtong niya ay inunahan ng lesson 4, dahil doon tayo nag-numbers, doon tayo nag-express ng time kasi. So doon natin in-introduce yung numbers ninyo. Yung ating lesson 12 naman bukas po, okay, please review lesson 8. Kasi babalik tayo sa adjectives. Again, please take note, sulat po guys. Okay, para naka-review na kayo or naka-ready na yung notes natin for tomorrow. Again, review lesson 8 para bukas. Babalik tayo sa adjectives po dahil yun yung sakop or yung ating topic for lesson 12. And then, once you're done, balik na naman tayo sa verbs natin, no, na nasa lesson 4 din. But, saka na yun. Okay, adjective muna, lesson 8. Lesson 8, lesson 8, para po mag-prepare for your lesson 12 tomorrow. So, sila yung magkasama. Lesson 8 and lesson 12. May tanong kanina si Sir Ronald, ano siya? Sensei, paano po if yung, what do you mean, sir? Sensei, paano po if yung pag-sentence is event kasama sila? Okay. 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 If si Ben kasama si J, Ben, what? Yun sila lahat, sir. Yun sila lahat. Yun sila kanina lahat, yung barkada ni Nick. So multiple mag-reappear pa rin si To Sensei, like Benwa, Jito, Anato, parang ganun. Yes po. Okay po. Basta yung pinaka-last person, wala na siyang kasama na iba. To lang siya. For example, Benwa, Jito, Anato, Danto. O yun na yun. Hanggang doon lang. Siyempre, kasi yung pattern, di ba natin, yung company to, yung partner niya sa last. So, dapat to lang din siya. To lang din tayo. So, again, Benwa, Anato, Jito, Danto. Then, continue natin yung pattern natin. Kasi yun yung original natin last time. Topic wa, companion to natin. So, ang lalabas, si Ben, kasama si Ana, Jay, at Dan ay nanood ng movie. O nanood ng movie si Ben, kasama si Ana, Jay, at Dan. Okay. Basta yung last, yung may to lang, hanggang to lang. So, Dan to, Jay to, Ana to. Okay. Any more questions? Okay na tayo, sir? Yes po. Thank you. Alright, sige. If wala nang tanong yung iba, again, please review your lesson 8 po to prepare for tomorrow's lessons. Okay, so let's call it a night po, minasan. Again, domo arigatou gozaimasu, minasan. Zehi, domo arigatou gozaimasu. Otsukaresama deshita po. Let's call it a night. Have a wonderful evening and a good night's rest po, minasan. Mata ashita ne. Thank you! Thank you po, guys. Nice work for today. So far, so good. Okay, let's take it.